Dalawang kasunduan naman ang nilagdaan ng National Irrigation Administration. Una rito ay sa pagitan ng Energy Department at gayon din sa Provincial Government ng Cavite. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Energy at National Irrigation Administration o NIA para sa renewable energy development at maging accessible ito sa publiko. Sina DOE Undersecretary Sharon Garin at Director Marisa Cerezo ang lumagda sa kasunduan sa pagitan ng mga kinatawan ng NIA sa pangunguna ni Engineer Eduardo Eddie Guillen. Ang kasunduang ito ay simbolo ng pagtamo sa water security at sustainable resource management na nakalinya sa layunin ng Executive Order No. 22, Series of 2023. Bahagi rin ito ng hangarin ng bansa na makalika ng 35% ng kuryente mula sa renewable energy sources sa 2030 at 50% naman sa 2040. This will help us attain that objective kasi NIA has so much water all over the country, and in fact, for example, LLDA, we already have floating solar there projects. This is a big potential for solar energy, so malaking tulong to for the objectives of the President as well as the DOE para we utilize not yung mga agricultural lands, kundi nandiyan na yung mga low-lying fruits natin, and we're happy that NIA is so proactive on this because this is a whole of government approach in attaining the objectives of the President for energy security and food security. Nakipag-partner din ang NIA sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite at kanina ay isang kasunduan din ang kanilang pinirmahan. Ang naturang Memorandum of Agreement ay nilagdaan ni NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen at Cavite Governor John Vic Rimulya. Sa kasunduang ito, nirerepaso ang paggamit sa water resources para sa kapakinabangan ng Cavite nang hindi na isasantabi ang irrigation requirement ng agricultural sector. Ang akbang na ito ay nakalinya sa commitment ng pamahalaan na paigtingin ang water resources. Inaasahan na sa tulong ng MOA na ito, ang Cavite ay makikipagtulungan sa NIA upang matiyak ang responsable at sustainable na paggamit ng water resources. The agreement between the national government and the local government will ensure that growth is continuous and the growing Cavite is a growing Philippines. So this marks hopefully a template for other industrialized provinces and LGUs to follow in order to help us fuel the growth. Lalong-lalo na po dito sa distribution ng domestic water. Alam natin, of course, as LGUs, ako bilang dati ring mayor, alam natin na isi-secure ng Cavite equitable distribution ng domestic water sa Cavite. So yun lang naman po ang purpose natin para mas maayos po yung procedure. Yung mandato natin sa irigasyon, yung pa rin uunahin natin talaga. Pero ayun, para rin matugunan yung pangangailangan po ng domestic water kasi marami pong nasasayang na tubig ng NIA. Alan Francisco, para sa Bayan.